Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 71:80, Muling Kapanganakan ng Mga Magulang. Likas na napansin ni Manuel Bennett ang hindi paniniwala at inis ni Boris Cahill. Tila na walang pagbibigay sa kanya ng ilang mga benepisyo, hindi same time na makikipagtulungan si Boris sa East Beauty Pharmaceuticals sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, mahinang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, President Cahill, nakaramdam ka ba ng panghihina at kawalan ng lakas sa nakalipas na 2 taon, na laging natatapos ng madalian sa loob ng 3 minuto? Nang marinig ito, natigilan si Boris Cahill sa una, pagkatapos ay nag-react, paano mo nalaman? Siyempre, masasabi ko. Nagkibit balikat si Manuel Bennett at sinabing, hindi mo ba narinig na tinatawag ako ng bayaw mo kanina? Naalala ni Boris Cahill, tinawag ka lang ng aking bayaw na Dr. Manuel. Doktor ka ba? Tama iyan. Tumango si Manuel Bennett. Si Boris Cahill ay sabik na tumingin kay Manuel Bennett, Assistant Manuel, dahil maaari mong masuri ang aking problema, maaari mo bang gamutin ito? Oo naman. Ngumiti si Manuel at sinabing, susulatan kita ng Race Eta ngayon din. Kailangan mo lang sundin ang Race Eta, uminom ng gamot sa loob ng kalahating buwan, at ang iyong problema ay malulutas. Higit pa rito, ito ay lubos na magpapahaba sa iyong oras ng pagganap sa hinaharap, at walang magiging epekto. Gaano katagal? Pinigilan ni Boris Cahill ang kanyang pananabik at hinimas ang kanyang mga kamay. Si Manuel Bennett ay konserbatibong sinabi, hindi bababa sa 20 minuto. Ano? 20 minuto. Hindi napigilan ni Boris Cahill na mapasigaw, tuwang-tuwang hinawakan ang kamay ni Manuel Bennett at sinabing, Assistant Manuel, hindi, Divine Dr. Manuel. Kung kaya mo talagang gamutin ang problema ko at patagilan ito ng 20 minuto, magiging katulad ka na ng pangalawang magulang ko. Dapat mong malaman na mayroon siyang problemang ito sa loob ng 2 o 3 taon. Sa loob ng 2 o 3 taon na ito, marami na siyang nakitang doktor, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpagaling sa kanya. Kaya naman, sa harap man ng asawa o ng mga manliligaw niya, hindi niya maitaas ang ulo. Ngayon, marinig na may makakapagpagaling sa kanyang problema at makakatulong sa kanya na palawigan ang kanyang kakayahan ng 20 minuto, paanong hindi siya masasabik? Kung tutuusin, ang kakayahang ito ay nakakaapekto sa dignidad ng isang tao. Sa sandaling ito, si Julia Stewart, na nakaupo sa isang tabi, ay pinagmamasdan sila na may pagtataka sa mukha, hindi alam kung ano ang kanilang sinasabi. Ano ang ibig niyang sabihin ng walang kapangyarihan, 3 minuto, 20 minuto? Gayunpaman, hindi siya nagtanong ng masyadong maraming mga katanungan, nagpaplanong tanungin si Manuel Bennett tungkol dito sa ibang pagkakataon. Tumawa si Manuel Bennett, binitawan ang kanyang kamay at sinabing, President Cahill, huwag kang masyadong excited. Magsusulat ako ng Race Eta para sa iyo ngayon. Okay, okay. Paulit-ulit na tumango si Boris Cahill, saka iniabot ang papel at panulat kay Manuel Bennett. Kinuha ni Manuel Bennett ang papel at panulat, mabilis na nagsulat ng Race Eta, at ibinigay ito kay Boris Cahill. Kinuha ni Boris Cahill ang Race Eta na parang isang kayamanan, at sinabing, Divine Dr. Manuel, kung talagang malulunasan mo ang aking problema, tiyak na babayaran kita. Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, hindi na kailangang magpasalamat sa akin, sa halip ay pasalamatan si President Stewart. Kung hindi lang dahil dinala niya ako dito, hindi kita matutulungan. Siyempre naman. Tumango si Boris Cahill, President Stewart, kung malulunasan ng Divine Dr. Manuel ang problema ko, ipinapangako ko na mababawasan ng isa pang 10% ang profit margin para sa mga gamot na materyales na ibinibigay ko sa iyong kumpanya. At ginagarantiya ko na hanggat mayroong East Beauty Pharmaceuticals sa loob ng isang araw, hindi kailanman tatapusin ng Treasure Forest Herbs ang ating kooperasyon. Biglang natigilan si Julia Stewart, President Cahill, seryoso ka ba? Siyempre naman. Tinapik ni Boris Cahill ang kanyang dibdib, kapag ako, si Boris Cahill, ay nagsalita, sinasadya ko.
Tuwang-tuwa si Julia Stewart, kung gayon, salamat, Pangulong Cahill. Hindi niya inaasahan na hindi lamang mapanatili ang pakikipagtulungan sa Treasure Forest Herbs ngayon ngunit magkakaroon din ng hindi inaasahang sorpresa. Tila habang nasa paligid si Manuel Bennett, maayos ang lahat. Ikinaway ni Boris Cahill ang kanyang kamay, no need to thank me, no need. Kung talagang gumaling ang problema ko, ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Pagkatapos, sina Manuel Bennett at Julia Stewart ay nakipag-chat kay Boris Cahill saglit at pagkatapos ay umalis. Habang papunta sa parking lot, nagtanong si Julia Stewart, Manuel, ano ang ibig mong sabihin ng walang kapangyarihan? 3 minuto, 20 minuto. At para saan ang race eta na ibinigay mo kay Pangulong Cahill? Bakit siya excited? Napakamot ng ilong si Manuel Bennett at sinabing, Julia, mas mabuting huwag ka nang magtanong. Ipinatong ni Julia Stewart ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, umungol, sabihin mo sa akin. Sige na. Walang magawa si Manuel Bennett, saka bamulong ng ilang salita sa tenga ni Julia Stewart. Sa isang iglap, namula ang mukha ni Julia, hanggang tenga. Julia, hindi ako ang gustong sabihin, pero ikaw ang gustong malaman. Sabi ni Manuel Bennett at saka tumakbo. Pervert ka. Papatayin kita. Sigaw ni Julia at hinabol siya. Pagkatapos bumalik sa kumpanya, pumunta si Julia Stewart sa kanyang opisina at nagpatuloy sa pagharap sa mga usapin ng kumpanya. Si Manuel naman ay pumunta sa katabing opisina ng assistant. Ang opisinang ito ay para sa mga katulong, at dati ay si Sonny Tolkien lang ang nagtatrabaho dito. Ngayon, dahil naging assistant na rin si Manuel Bennett, nagdagdag sila ng isa pang desk at upuan sa opisina. Nang makitang pumasok si Manuel, mabilis na tumayo si Sonny at lumapit, nagtanong, Assistant Manuel, kumusta ito? Ngumiti si Manuel at sinabing, huwag kang mag-alala, ayos na ang lahat. Hanggat hindi malugi ang aming kumpanya, hindi tatapusin ng Treasure Forest Herbs ang aming kooperasyon. Talaga. Masaya ang mukha ni Sonny, Assistant Manuel, sabihin mo sa akin dali, paano mo nakausap si President Cahill? Walang itinago si Manuel, ikinwento niya kay Sonny ang nangyari kanina sa Treasure Forest Herbs. Siyempre, binanggit lang ni Manuel na kaya niyang gamutin ang dating problema ni Boris Cahill pero hindi niya sinabi kay Sonny kung ano ang problema. Matapos pakinggan ang mga salita ni Manuel, napabuntong hininga si Sonny, talagang hinahangaan ko ang pananaw ni President Stewart sa paghahanap ng taong kasing talino mo. Bagamat wala kang masyadong alam tungkol sa business side ng mga bagay, kakayanin mo ang bawat sitwasyon. Tumaas ang isang kilay ni Manuel, Assistant Tolkien, pinupuri mo ba ako? Siyempre naman. Tumango si Sonny. Kinagat ni Manuel ang kanyang labi, sigurado ka bang hindi ka sarcastic? Hindi pwede. Paulit-ulit na umiling si Sonny at sinabing, noong una, minamaliit talaga kita, pero pagkatapos ng ilang insidente, lalo akong humanga. Nagbibiro lang ako, huwag kang mapagod. Tumawa si Manuel at sinabing, Assistant Tolkien, huwag mo akong pansinin. Sige at gawin mo ang iyong trabaho. Dahil doon, umupo si Manuel sa kanyang mesa at nagsimulang pumikit at nagpahinga. Siyempre, kay Sonny, parang umiidlip lang si Manuel, pero sa totoo lang, naglilinang. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal. Assistant Manuel. Assistant Manuel. Habang naririnig ang boses sa kanyang tainga, dahan-daang iminulat ni Manuel ang kanyang mga mata nang makita si Sonny na nakatayo sa kanyang harapan. Mukhang nalilito si Manuel at nagtanong, Assistant Tolkien, ano ang problema? Ibinuka ni Sonny ang kanyang bibig at saka umiling, wag na, wala lang. Ano ito? Sabihin mo sa akin. Tanong ulit ni Manuel. Huminga ng malalim si Sonny at maingat na nagtanong, Assistant Manuel, pwede mo ba akong pahiram ng 10,000 yuan? Kabanata 072, siya ang aking mapapangasawa. Pahiram ng pera. Nagulat si Manuel Bennett, hindi inaasahan na hihingi si Sonny Tolkien ng pautang. Awkward na tumawa si Sonny at sinabing, Assistant Tolkien, kung siksikan ka sa pera, kalimutan mo na lang. Kunwari wala akong sinabi. With that,
Tumalikod na si Sonny para umalis. Maghintay. Mabilis na tinawagan ni Manuel si Sonny, at sinabing, Assistant Tolkien, hindi ko sinabing hindi kita papahiram ng pera. Dati siyang nagbukas ng bagong account at inilipat ang lahat ng kanyang mga medikal na bayarin mula sa nakaraang panahon dito. Kaya, mayroon na siyang mahigit 10 bilyon sa kanyang account. Walang halaga sa kanya ang 10,000 yuan. Tuwang-tuwang nagtanong si Sonny, payag ka ba talagang ipahiram sa akin ang pera? Tumango si Manuel at sinabing, hindi lang kami magkakasama kundi magkaibigan din, syempre, willing akong pautangin ka. Gayunpaman, curious ako. Bilang katulong ni Pangulong Stuart, hindi dapat maliit ang iyong buwanang sweldo. Bakit hindi ka makabuo ng 10,000 yuan? Isang mapait na ngiti ang ipinakita ni Sonny at sinabing, may sarili akong mga paghihirap. Tanong ni Manuel, ano ba talaga ang nangyari? Maaari mo bang sabihin sa akin? Kinagat ni Sonny ang kanyang mga labi ngunit ayaw nang magsalita pa. Dahil ayaw mo nang magsalita pa, hindi na ako magpupumilit. Kinaweya ni Manuel ang kanyang kamay at sinabing, bigyan mo ako ng account number, at ililipat ko kaagad ang pera sa iyo. Okay. Tumango si Sonny at saka nagbigay ng account number kay Manuel. Mabilis na inilipat ni Manuel ang 10,000 yuan kay Sonny. Pagkatapos matanggap ang pondo, nagmamadaling sinabi ni Sonny, Assistant Manuel, sa sandaling makuha ko na ang sweldo ko ngayong buwan, babayaran kita kaagad. Hindi na kailangang magmadali. Ang pera na ito ay wala sa akin. Umiling si Manuel, saka sinabing, Assistant Tolkien, kung talagang may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan talaga kita. Tutal magkaibigan naman tayo di ba? Oo. Tumulo ang luha ni Sonny habang tumatango. Binigyan siya ni Manuel ng isang magiliw na ngiti at sinabing, sige, gawin mo ang iyong trabaho. Pagsapit ng gabi at halos lahat ng tao sa kumpanya ay umalis, pumunta si Manuel sa President's Office. Gayunpaman, papalapit na siya sa pintuan ng President's Office, binuksan ito at lumabas si Julia Stewart na may dalang bag sa kamay. President Stewart, aalis ka na ba sa trabaho? Curious na tanong ni Manuel. Nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw ay nag-o-overtime si Julia. Hindi niya akalain na aalis siya ng ganito kaga sa trabaho ngayon. Mukhang tuwang-tuwa si Julia. Tinawagan ako ng isang matandang kaibigan sa universidad at inanyayahan akong maghapunan. Bakit hindi ka sumama? Oo naman. Tumango naman si Manuel. Pumunta sila sa underground parking at sumakay sa kotse. Tinanong ni Manuel, nga pala, Julia, saan ka inimbitahan ng kaibigan mo na maghapunan? Sagot ni Julia, Cloud Cauldron Hotel. Nakapag-book na sila ng private room para doon na lang tayo dumiretso. Cloud Cauldron Hotel. Mukhang natarante si Manuel, hindi ba parte iyon ng negosyo ng pamilya mo? Paano nakabook ang kaibigan mo doon? Ipinaliwanag ni Julia na ang Cloud Cauldron Hotel ay isa sa pinakamarangyang 5-star hotel sa River City, na may mga sangay sa bawat 4 na distrito ng lungsod, at pinamamahalaan ng ama ni Julia na si Justin Stewart. Sabi ni Julia, hindi alam ng kaibigan ko na bahagi ako ng pamilyang Stewart. Gayunpaman, dahil maaari niya akong i-treat sa hapunan doon, malamang na siya ay gumagawa ng mabuti para sa kanyang sarili nitong mga nakaraang taon. Oh! Tumango si Manuel bilang pag-unawa, at saka diretsyong nagmaneho papunta sa Cloud Cauldron Hotel. Matapos makarating sa Cloud Cauldron Hotel at ay parada ang sasakyan, sinundan ni Manuel Bennett si Julia Stewart sa hotel. Sa pagpasok ni Manuel Bennett at Julia Stewart sa hotel, ang abalang manager ng lobby, si Sawyer Lewis, at isang grupo ng mga waitress ay masigasig na bumati sa kanila. Young mistress, ano ang nagdala sa iyo dito? Hindi siya nang ahas na baliwalain si Julia Stewart, alam niyang pag-aari niya ang buong hotel. Sabi ni Julia Stewart, inimbitahan ako ng isang kaibigan para sa hapunan. Hindi mo kami kailangang pangalagaan. Pumunta ka at abalahin ang iyong sarili sa iyong sariling mga gawain. Kailangan mo bang ituro ko sa iyo ang daan? Tanong ni Sawyer Lewis na may ngiti sa labi. Hindi na kailangan.
Umiling si Julia Stewart at saka nagturo, nga pala, lahat ng gastos para sa pribadong kwarto ng Listening Rain Pavilion ngayong gabi ay dapat singilin sa aking account. Oo, binibini. Tumango si Sawyer Lewis bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, dumiretso sina Manuel Bennett at Julia Stewart sa pintuan ng private room ng Listening Rain Pavilion. Pagkabukas pa lang ng pinto, nakita nila ang isang batang mag-asawang nakaupo sa loob na nag-uusap. Ang babae ay nakasuot ng mga designer na damit na may makapal na makeup at may slim figure. Hindi man siya kasing ganda ni Julia Stewart, tinuturing pa rin siyang kagandahan. Ang lalaki ay nakasuot ng Versace casual wear, na may maikling buhok at silver-framed glasses, na nagbibigay sa kanya ng isang pinong hitsura. Julia. Nang makitang pumasok si Julia Stewart, sinalubong siya ng babae na may nakakalokong ngiti, ibinuka ang kanyang mga braso, at niyakap ng mahigpit si Julia Stewart. Julia, ang tagal na. Namiss kita ng sobra. Ngumiti si Julia Stewart at sinabing, Selena, lalo kang gumanda pagkatapos ng mga taon na ito. Walang magawa ang babae, Julia, banibiro mo lang ako. Ikaw ang lalong gumaganda. Ni hindi ko maiangat ang ulo ko sa harap mo. Selena, kaklase mo ba ito? Sa pagkakataong iyon, lumapit ang lalaki. Bagamat itinago niya ito ng mabuti, paminsan-minsan ay nadudulas ang kanyang mga mata sa neckline at binti ni Julia Stewart. Bahagyang kumunat ang noo ni Manuel Bennett, sa pag-aakalang walang kwenta ang lalaking ito. Oo. Tumango ang babae at sinabing, Jonathan Harper, hayaan mo akong bigyan ka ng isang maringal na pagpapakilala. Ito si Julia Stewart, ang nangungunang kagandahan ng aming unibersidad. Noon, nakatira kami sa iisang dormitoryo, at nagkaroon kami ng magandang relasyon. Pagkatapos, ipinagpatuloy ng babae ang pagpapakilala kay Julia Stewart, na nagsasabing, Julia, ito ang aking kasintahan, si Pollard Lee. Miss Stewart, ikinagagalak kitang makilala. Sinabi sa akin ni Selena kanina na hindi ka pani-paniwalang maganda ka, parang diwata. Ngayong nakita sa personal, totoo na. Bahagyang ngumiti si Pollard Lee, inabot ang kanyang kamay, at sadyang ipinakita ang Rolex na relo sa kanyang palso. Ikinagagalak kung makilala ka. Ngumiti din si Julia Stewart at inabot ang kamay. Bagamat hindi siya comfortable sa titig ni Pollard Lee, boyfriend pa rin ito ng kaklase niya, at wala siyang masyadong masabi tungkol dito. Huwag na tayong tumayo. Umupo tayo at mag-chat. Masayang tawa ang sinabi ng babae at saka tinawag si Manuel Bennett, Hoy, waiter, maaari mo nang ihain ang mga pinggan. Nang makitang hindi kumikibo si Manuel Bennett, kumunat ang noo ng babae at sinabing, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko ihain ko na ang mga ulam. Nagmamadaling sinabi ni Julia Stewart, Selena, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya waiter dito. Ang kanyang pangalan ay Manuel Bennett, at siya ang aking mapapangasawa. Fiancé. Agad namang natigilan ang babae at awkward na sinabi, I'm sorry, Mr. Manuel. Akala ko talaga waiter ka dito. Bahagyang ipinikit ni Pollard Lee ang kanyang mga mata, halatang hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mapapangasawa ang isang magandang babae tulad ni Julia Stewart. Ayos lang. Umiling si Manuel Bennett, na nagpapahiwatig na wala siyang pakialam. Ipinakilala ni Julia Stewart si Manuel Bennett, na nagsasabing, Manuel Bennett, ito ang aking kaklase, si Claire Whale. Hello. Tumango si Manuel Bennett. Kabanata 073, nangungunang pribadong kwarto. Pagkaupo, tiningnan ni Claire Whale si Manuel Bennett. Nang makita ang ordinaryong pananamit ni Manuel, slim figure, at katamtamang anyo, baka sa kanyang mga mata ang pagkamuhi. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha, at sa halip ay tinanong si Julia Stewart, Julia, ano ba talaga ang nangyayari? Last year nung nag-usap tayo, sabi mo hindi ka agad makakahanap ng boyfriend. Bakit ngayon may fiancé ka na? Hindi gaanong nagpaliwanag si Julia, na nagsabing, ang mga plano ay hindi makakasabay sa mga pagbabago. Hindi ko talaga inaasahan. Kinuha na ngayon ang #1 school beauty mula sa Kyoto University.
Kapag nalaman ng mga lalaking humahabol sa iyo noon, malamang madudurog ang puso nila. Biro ni Claire sa katumingin kay Manuel Bennett at nagtanong, Mr. Manuel, dahil nagawa mong manalo sa kagandahan, dapat may kakaiba sa iyo, di ba? Si Mr. Manuel, ano ang iyong ikinabubuhay? Napatingin din si Pollard Lee kay Manuel Bennett. Walang pakialam na sumagot si Manuel, Doktor ako. Isang doktor. Curious na tumingin si Claire kay Manuel at nagtanong, Mr. Manuel, ikaw ba ay nagkataon na isang attending physician sa isang Tier 3 na ospital sa River City? People's Hospital o Harmony Hospital, hindi naman pwedeng Central Hospital, di ba? Umiling si Manuel, na nagsasabing, hindi ako nagtatrabaho sa alinman sa mga ospital na ito. Sinabi niya ang totoo. Bagamat pumayag siyang maging honorary vice president sa Central Hospital, hindi pa siya pumipirma ng kontrata, kaya hindi siya itinuturing na doktor sa Central Hospital. Tumango si Claire, totoo naman. Mahirap talagang makapasok sa isang Tier 3 na ospital. Gayunpaman, ang pagkuha ng trabaho sa isang karaniwang ospital ay medyo maganda rin. Hindi rin ako nakakuha ng trabaho sa anumang karaniwang ospital. Umiling si Manuel, saka idinagdag, more accurately, I haven't worked at any hospital. Paminsan-minsan lamang tumulong sa mga tao sa paggamot ng mga sakit. Agad na nawala ang sigla sa mukha ni Claire, at panunuyan niyang sinabi, sa madaling salita, isa ka lang nakayapak na doktor. Maaari mong sabihin iyon. Tumango si Manuel. Maaari ko bang itanong kung saang medical university si Mr. Nagtapos si Manuel. Sa sandaling iyon, nakangiting tanong ni Pollard Lee. Umiling si Manuel at sumagot, hindi ako nag-aral sa alinmang medikal na universidad. Pilit na tumawa si Pollard Lee, Mr. Talagang kakaiba ang Manuel. Tumingin si Claire kay Julia, at same time na sinabi, Julia, adulto na tayong lahat. Hindi lamang natin mapipili ang ating kalahati batay sa mga damdamin lamang. Kailangan din nating isaalang-alang ang pagiging praktikal sa hinaharap. Kunin ang aming Jonathan Harper, halimbawa. Bagamat hindi siya napakahusay, nagtapos siya sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa, Harvard University, at nag-aral ng clinical medicine, na nakakuha ng kanyang D. Sa nakalipas na ilang taon, naglathala si Jonathan ng ilang mga papel sa mga internasyonal na medikal na forum at nakatanggap ng mataas na pagkilala sa larangan ng medikal na mundo. Sa ngayon, ang River City Central Hospital ay nagpaabot ng imbitasyon kay Jonathan na maging isang attending physician na may taunang sweldo na 2 milyon. Bahagyang umubo si Jonathan Harper, Selena, hindi pa lubusang natapos ang usaping ito. Kailangan pa nating makipag-usap sa Central Hospital. Kinaweya ni Claire ang kanyang kamay, Jonathan, huwag kang magpakumbaba. Sa iyong mga kwalipikasyon, ito ay tiyak na isang tapos na deal. Ngumiti lang si Jonathan at hindi na nagsalita, saka tumingin kay Julia at Manuel. Noong una ay inakala niya na mamamangha at hahangaan sina Julia at Manuel kapag nalaman nilang nagtapos siya sa Harvard University at isang bumalik na postdoctoral scholar sa ibang bansa. Gayunpaman, sa kanyang pagkalito, walang pagbabago sa mga ekspresyon ni Julia at Manuel. Nanatili silang kalmado at kalmado. Ito ay ginawa sa kanya medyo hindi nasisiyahan. Gayunpaman, naisip niya na si Julia at Manuel ay nagkukunwari, at tiyak na labis silang nabigla sa loob. Nakangiting tanong ni Claire kay Julia, Julia, ano ang tingin mo sa ating Jonathan? Tumango si Julia at sinabing, Mr. Si Lee ay napakahusay. Tama, sa tingin ko rin ay napakahusay ng ating Jonathan. Sabi ni Claire na may pagmamalaki, pagkatapos ay nagpatuloy, kaya nga sinasabi ko, Julia, dapat maging maingat ka sa pagpili ng iyong kalahati. Sa iyong mga kwalipikasyon, kahit na hindi ka makahanap ng isang namumukod tanging tulad ng ating Jonathan, dapat kang makahanap ng isang katulad, hindi ba? Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Julia. Siyempre, narinig niya si Claire na nagpapahiwatig na si Julia ay may mahinang panlasa at palihim na minamaliit si Manuel. Akala niya noong una ay hindi komportable si Manuel, ngunit nalaman niyang tila walang pakialam si Manuel, na parang wala siyang pakialam.
Hindi rin masyadong nagpaliwanag si Julia, sa halip ay sinabi niyang, I think Manuel is quite good. Anong maganda sa kanya? Biglang tumaas ang boses ni Claire, itong lalaking ito ay isang doktor na nakayapak lang. Wala siyang edukasyon, hitsura, pera, o kapangyarihan. Paano siya karapat-dapat para sa iyo? Mataimtim na sinabi ni Julia, Selena, pwede mong ipagmalaki ang boyfriend mo, pero hindi mo pwedeng maliitin ang nobyo ko. Ito. Napabuntong hininga si Claire, Julia, huwag kang magalit. Sinasabi ko lang ang mga bagay na iyon para sa ikabubuti mo. Ayaw ko lang na magdusa ka kasama ang lalaking ito sa hinaharap. Sagot ni Julia, Selena, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Tawagan na lang natin ang waitress para ilabas ang mga pinagkainan. Pakiramdam niya ay nagbago na si Claire mula noon, naging masyadong snob. Kaya, gusto na lang niyang magmadali at kumain ng hapunan, pagkatapos ay umalis. Sige, kunin na natin ang mga pinggan. Pipindutin na sana ni Claire ang call button. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto. Nakangiting pumasok si Sawyer Lewis, ako ang tagapamahala ng lobby dito, at gusto kong imbitahan kayong lahat na kumain sa private room ng River Watching Pavilion. Ano? Pumunta sa River Watching Pavilion private room. Biglang natigilan si Claire, hindi ba ang River Watching Pavilion ang isa sa mga nangungunang private room sa hotel? Hindi kami nag-book ng River Watching Pavilion. Tumawa si Sawyer Lewis, dahil kayo ang aming pinakakilalang bisita, natural na ayusin namin na kumain ka sa River Watching Pavilion. Mahalaga ba iyon? Napalunok si Claire at nagtanong. Hindi. Umiling si Sawyer Lewis. Ginawa niya ito para lang magpakitang gilas sa harap ni Julia. Diyos ko. Nagulat pa si Claire, nabalitaan ko na kailangan mong mag-book ng maaga sa mga nangungunang pribadong kwarto sa Cloud Cauldron Hotel, at ang pagpapabook lang ng isa ay nagkakahalaga ng 200,000. Hindi ko inaasahan na kakain kami sa pinakamataas na pribadong kwarto ng Cloud Cauldron Hotel ngayon. Napakaganda. Sinabi ni Sawyer Lewis, kung walang tutol ang lahat, dadalhin kita sa River Watching Pavilion private room ngayon. Mahusay, mahusay, mahusay. Biglang tuwang-tuwa si Claire at nagmamadaling lumabas. Sumunod din si Pollard Lee. Sinulyapan lang ni Julia si Sawyer Lewis at hindi na nagsalita pa, saka lumabas ng private room kasama si Manuel. Nang makitang walang sinabi si Julia, labis na nasiyahan si Sawyer Lewis sa loob. Mukhang sinang-ayunan naman ng young mistress ang approach niya kaya kailangan pa niyang magpakitang gilas. Hindi nagtagal, sa pangunguna ni na Sawyer Lewis, Manuel, Julia, at ang dalawa pa ay dumating sa River Watching Pavilion private room. Sa sandaling bumukas ang pinto, parehong natulala sina Claire Whale at Pollard Lee. Kabanata 74, Walang Kwentang Tao. Ang buong pribadong silid ay sumasakop sa isang lugar na ilang daang metro kwadrado, na may marangya at kahangahangang dekorasyon, hindi bababa sa 10 beses na mas high-end kaysa sa Listening Rain Pavilion. Oh my God, hindi ko akalain na makakakain ako sa ganoong karangyang private room balang araw. Hindi napigilan ni Claire Whale na mapasigaw, tumingin sa paligid ng silid, inilabas pa ang kanyang telepono para kunan ng litrato at ipost sa kanyang social circle. Hindi ito gaanong ipinakita ni Pollard Lee, ngunit hindi may kakaila ang pagtataka sa kanyang mga mata. Sinulyapan niya sina Manuel Bennett at Julia Stewart, na curious sa kanilang mga ekspresyon. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ni na Manuel Bennett at Julia Stewart ay napakakalma at hindi masyadong nagulat. Ngumisi sili sa loob-loob, akala nila magaling silang magpanggap. Lahat, oras na ba para ihain ang mga pinggan? Sa sandaling ito, nagtanong si Sawyer Lewis. Oo, bilasan mo at ihain ang mga pinggan. Paulit-ulit na tumanggo si Claire Whale. Tumingin si Sawyer Lewis kay Julia Stewart bago mabilis na umalis. Pagkaalis niya, nagtataka si Claire Whale, nakakapagtataka, bakit kami iniimbitahan ng lobby manager ng Cloud Cauldron Hotel sa River Watching Pavilion private room para maghapunan at personal na ihain sa amin. Pagkatapos, na parang may naisip, tumingin siya kay Pollard Lee at nagtanong, Jonathan, ito ba ay isang sorpresa na inihanda mo para sa amin? Dapat nga, di ba?
Kilala mo naman si manager di ba? Hindi rin sigurado si Pollard Lee kung ano ang nangyayari, ngunit tiyak na hindi siya magsasabi ng marami sa oras na ito. Ngumiti siya at tumango, "This is indeed a surprise I prepared." Dahil gusto mong mag-imbita ng mga kaklase para sa hapunan, natural na kailangan kong suportahan ka, kaya binigyan ko ang manager ng isang head-up. Sweetie, masyado kang mabait. Si Claire Whale ay matamis na kumapit sa braso ni Pollard Lee. Noong sila ay nasa kolehiyo, si Julia Stewart ay ang bulaklak ng campus, na hinabol ng hindi mabilang na mga tao, na nagpainggit at nagseselos kay Claire Whale. Sa ngayon, nakahanap siya ng nagbalik na elite habang si Julia Stewart ay nakahanap ng isang walang kwentang lalaki bilang kanyang kasintahan, na nagparamdam sa kanya na superior siya. Sobrang proud sa sarili. Sa panunood ni na Claire Whale at Pollard Lee na naglalaro sa isa't isa, hindi napigilan ni Manuel Bennett na matawa. Nang marinig ang kanyang pagtawa, lumaki ang kawalang kasiyahan ni Claire Whale, nakasimangot, "Anong tinatawa-tawa mo?" Hindi pinansin ni Manuel Bennett si Claire Whale at tumingin kay Pollard Lee, "Mr. Lee, kilala mo ba talaga si Manager Leo? Ito ba talaga ang sorpresang inihanda mo para sa amin? Ano pa kaya iyon?" Hindi nasiyahan si Claire Whale, "Ano ang nakukuha mo? Nagdududa ka ba sa boyfriend ko? Let me tell you, kung hindi dahil sa mukha ng boyfriend ko, sa tingin mo ba papayagan tayo ni Manager Leo na pumunta sa River Watching Pavilion para maghapunan?" "Sige, Selena, huwag na nating pag-usapan pa." Pinawi ni Pollard Lee ang mga bagay-bagay, wala nang saysay na makipag-usap pa sa gayong maliit na tao. "Totoo." Tumango si Claire Whale at mapang-asar na sinabi kay Manuel Bennett, "Mr. Manuel, maaaring ito lang ang pagkakataon sa iyong buhay na kumain sa ganoong high-end na hotel at marangyang pribadong silid, kaya pahalagahan ito." Paulit-ulit na tumango si Manuel Bennett, "Yes, yes, thank you, Mr. Lee." Matapos makaupo, masiglang nakipag-usap sina Claire Whale at Pollard Lee kay Julia Stewart, habang si Manuel Bennett ay ganap na hindi pinansin. Si Manuel Bennett ay lubos na nasisiyahan. Tutal, nandito lang siya para mag-dinner kasama si Julia Stewart at aalis na siya pagkatapos. Sa sandaling ito, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang si Laird Tennant ang tumatawag kaya sinagot niya ito. "Dr. Manuel, may oras ka ba ngayon? Dadalhin ko ang kontrata sa iyo." Dumating ang boses ni Laird Tennant. Nais lang niyang mapapirma si Manuel Bennett sa kontrata sa lalong madaling panahon, upang hindi ito madrag ng masyadong matagal at ipagsapalaran na magbago ang isip ni Manuel Bennett. Sinabi ni Manuel Bennett, "Sige, hanapin mo ako sa pribadong silid ng River Watching Pavilion sa Cloud Cauldron Hotel." Okay, papunta na ako." Sagot ni Laird Tennant, at saka nagmamadaling ibinaba ang telepono. "Manuel, sino ang tumawag?" Curious na tanong ni Julia Stewart. "Oh, si Director Tanner ang tumawag." Sagot ni Manuel Bennett. "Si Direk Tanner. Parang big shot, Mr. Manuel, sinong Director Tanner ang tinutukoy mo?" Sarkastikong tanong ni Claire Whale. Bahagyang sinabi ni Manuel, ang dekano ng River City Central Hospital, si Laird Tennant. "Ano ang gusto ni Direk Tanner sa iyo?" Tanong ni Julia Stewart. Sumagot si Manuel, "Gusto akong imbitahan ni Direk Tanner na maging Honorary Vice President ng Central Hospital at sasabihin niya na ibabalik niya ang kontrata ngayon." Paft! Humagalpak ng tawa si Claire Whale nang marinig niya ito, "Mr. Manuel, ayos lang kung wala kang kakayahan, pero hindi naman kailangang magsinungaling di ba? Anong klaseng tao ang Dean ng Central Hospital? Tatawagan ka ba niya at aanyayahan kang maging Vice President ng ospital? Isa kang nakayapak na doktor, at mayroon kang mga kwalipikasyon upang maging Vice Presidente ng Central Hospital. Anong biro?" Ngumisi din si Pollard Lee, "Kahit hindi ko pa nakikita ng personal si Direk Tanner, nakita ko lang ang litrato niya. Hindi mo naman pipiliti na iligtas ang mukha, at maghanap ng artistang makakasama mo, hindi ba?" Walang magawa si Manuel Bennett, maniwala ka man o hindi. Walang naniniwala sa katotohanan ngayon.
Mas lalo pang tumingin si Claire Whale kay Manuel Bennett at hindi na lang pinansin. Hindi nagtagal, isa-isang nagdala ng mga katanji tanging pagkain ng mga waitress. Nang makita ang mga plato ng mga pinggan na sunod-sunod na inihain, sina Claire Whale at Pollard Lee ay parehong nasilaw. Ang pangunahing punto ay ang mga pagkain ito ay hindi ang kanilang iniutos. Nag-aalinlangan na nagtanong si Claire Whale, bakit iba ang mga pagkain ito sa in-order namin? Bahagyang ngumiti ang isang waitress at sinabing, Miss, ito po ang mga signature dish ng hotel namin. Sinabi ni Manager Luis na sila ay komplementaryo para sa lahat na makatikim. Talaga. Nagliwanag ang mga mata ni Claire Whale, kung gayon, talagang pinahahalagahan namin si Manager Luis. Sa sandaling ito, pumasok si Sawyer Lewis na may dalang isang bote ng red wine at isang pakete ng sigarilyo, nakangiti at nagsabing, ang 1978 Romani Conti na ito ay isang treasured red wine ng hotel, at ang mga sigarilyong ito ng True Dragon brand ay espesyal na para sa mga bisitang VIP. Mag-enjoy kayong lahat. Matapos ilagay ang red wine at sigarilyo, umalis si Sawyer Lewis sa pribadong silid. Napalunok ng mariin si Claire Whale at nagtanong, siguro mahal ang red wine at sigarilyong ito, di ba? Huminga ng malalim si Pollard Lee at sinabing, hindi masyadong mahal, pero sobrang mahal. Ang isang bote ng 1,978 Romani Conti ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000 at kahit ang pera ay hindi magagarantiya na mabibili mo ito. Ang isang pakete ng True Dragon brand na sigarilyo ay nagkakahalaga din ng hindi bababa sa ilang libong yuan. Ganoon kamahal. Napatulala si Claire Whale, nanlalaki ang mga mata sa pagtataka. Gulat na tumingin siya kay Pollard Lee at tuwang-tuwang sinabi, mahal, dapat talagang magkaibigan kayo ni Manager Lewis, di ba? Kung hindi, hindi niya kami binigyan ng espesyal na red wine at sigarilyo ng hotel. Napabuntong hininga si Pollard Lee, masyadong magalang si Manager Lewis. May utang na naman ako sa kanya. Ayos lang, ayos lang. Kinaweya ni Claire Whale ang kanyang kamay at sinabing, pagkatapos mong sumali sa Central Hospital, magkakaroon ka ng pagkakataong ibalik ang pabor kay Manager Louis sa hinaharap. Sa palagay ko wala akong pagpipilian. Tumango si Pollard Lee. Kabanata 075, hindi ka panipaniwala. Sige, enough talk, kain na tayo. Kumilos si Pollard Lee na parang siya ang host. Itinaas ang kanyang kamay para anyayahan ang lahat na kumain. Si Manuel Bennett ay tiyak na hindi magiging magalang. Gabi na, at kanina pa siya gutom. Nang makita si Manuel Bennett na nilalamon ang pagkain at inumin, mas lalo pang nandidiri sina Claire Whale at Pollard Lee sa kanilang mga mata. Sa kalagitnaan ng pagkain, kinuha ni Pollard Lee ang pakete ng True Dragon brand na sigarilyo sa kanyang harapan at sinindihan ang isa para sa kanyang sarili, na walang intensyon na mag-alok ng anuman kay Manuel Bennett. Ang gayong magagandang sigarilyo, plano niyang kunin ang lahat ng ito, hindi nag-iiwan para kay Manuel Bennett. Kumatok, kumatok, kumatok. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto mula sa labas. Pumasok ka, sabi ni Pollard Lee. Itinulak ang pinto, at pumasok ang isang pawisan, humihingal na si Laird Tennant na may hawak na kontrata. Si Claire Whale ay mapanlinlang na sumigaw, Hoy, sino ka? Ikaw ba ay nasa maling lugar? Maging malinaw, ito ang River Watching Pavilion Private Room, hindi basta-basta pwedeng pumasok. Pinunasan ni Laird Tennant ang pawis sa kanyang noo at may pag-aalinlangang sinabi, maling lugar ba ang napuntahan ko? Sa tingin ko ay hindi. Director Tanner, nandito ka na. Ngumiti si Manuel Bennett kay Laird Tennant. Dr. Manuel, medyo malayo ang ospital dito, humihingi ako ng paumanhin sa pagiging late. Lumapit si Laird Tennant na may malaking ngiti sa kanyang mukha at iniabot ang kontrata at panulat kay Manuel Bennett, Dr. Manuel, ito ang kontrata sa pagtatrabaho, pirmahan mo lang. Mr. Manuel, ito ba ang artistang nahanap mo? Nakaka-convincing talaga siya, sayang hindi manalo ng Oscar. Ngumisi si Claire Whale. Dr. Manuel, sino siya? Tanong ni Laird Tennant na nakakunot ang noo. Kung hindi lang nakita ang babaeng ito na nagdi-dinner kasama si Manuel Bennett ay nagalit agad siya.
Siya ay kaklase ni Julia Stewart. Sagot ni Manuel Bennett, saka kinuha ang panulat at mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan sa kontrata. Mapanuksong sinabi ni Claire Whale, I must say, talagang pumapasok kayo sa mga roles ninyo, ha? Tumahimik ka. Si Pollard Lee na kanina patahimik ay biglang sumigaw kay Claire Whale. Pagpasok pa lang ni Laird Tennant, naramdaman niyang may mukhang pamilyar, kaya tahimik niyang binuksan ang opisyal na website ng Central Hospital para tingnan. Sa pagmamasid, nalaman niyang ang nasa harap niya ay dean nga ng Central Hospital na si Laird Tennant. Sabi ni Claire Whale na may agrabyado sa mukha, Sweetheart, bakit mo ako sinisigawan? Ano bang nagawa kong mali? Sabi ko manahimik ka. Muling sumigaw si Pollard Lee, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit at nag-alok ng sigarilyo kay Laird Tennant, yumuko at tumango, nice to meet you, Director Tanner. Hindi kinuha ni Laird Tennant ang sigarilyo ngunit nag-aalinlangan siyang nagtanong, sino ka? Sinabi ni Pollard Lee, Director Tanner, ang pangalan ko ay Pollard Lee at nagtapos ako sa Harvard University na may degree sa Clinical Medicine. Kakatanggap ko lang ng D. Ilang araw na ang nakalipas, nagpadala sa akin ang departamento ng HR ng Central Hospital ng imbitasyon para makapanayam para sa posisyon ng attending physician. Nang marinig ang mga salita ni Pollard Lee, natigilan si Claire Whale. Dean talaga ng Central Hospital ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito. Oh! Tumango si Laird Tennant at sinabi, ang bagay na iyon ay hinahawakan ng departamento ng HR, hindi ako masyadong malinaw tungkol dito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Manuel Bennett at nagtanong, Dr. Manuel, kaibigan mo ba ito? Dahil kaibigan mo siya, hindi na kailangan ng interview. Tatawagan ko ang departamento ng HR at hayaan siyang direktang sumali sa ospital. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, hindi ko siya gaanong kilala, gawin mo na lang ang karaniwan mong ginagawa. Sige na. Tumango si Laird Tennant at saka iniabot ang kanyang kamay kay Manuel Bennett, sinabing, Dr. Manuel, as of today, ikaw na ang honorary vice president ng ating Central Hospital. Isang taunang sweldo na 10 milyon, umaasa akong matuto pa mula sa iyo sa hinaharap. Hindi ako maglakas loob na magturo. Inabot din ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Laird Tennant. Mr. Manuel, hindi kita guguluhin habang kumakain ka. Ngumiti si Laird Tennant at tumango kay Julia Stewart, saka lumabas ng private room. Pagkaalis ni Laird Tennant, tumahimik ang buong private room. Sina Claire Whale at Pollard Lee ay parehong nakatitig kay Manuel Bennett na hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Ayaw man nilang maniwala, nasa harap nila ang mga katotohanan, na pinipilit silang tanggapin ang katotohanan. Kilala talaga ng lalaking ito ang dean ng Central Hospital, si Laird Tennant. Bukod dito, si Direk Tanner ay talagang personal na naghatid ng kontrata at inimbitahan ng taong ito na maging vice-presidente ng Central Hospital. Ang susi ay nag-alok din si Direktor Tanner ng taunang sweldo na 10 milyon. Hindi ka panipaniwala. Masyadong hindi ka panipaniwala. Sampal sa mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakatitig sa kawalan, huminga ng malalim si Claire Whale at malungkot na sinabi kay Julia Stewart, Julia, napakawalang puso ng mapapangasawa mo, di ba? Kailangan lang niyang magsalita, at maaaring direktang pumasok si Pollard sa River City Central Hospital para sa isang posisyon. Pero bakit hindi niya tinulungan si Pollard at sinabing hindi niya ito lubos na kilala? Paano niya nagawa iyon? Walang pakialam na sinabi ni Julia Stewart, Selena, you and Mr. Si Lee ay paalitang nanunuya at minamaliit si Manuel Bennett. Ngayon gusto mong tulungan ka ni Manuel Bennett na makipag-usap kay Direktor Tanner. Sa tingin mo, posible ba iyon? Nenas agad si Claire Whale, Julia, old classmates na tayo. Hindi man lang makakatulong ang iyong kasintahan sa maliit na pabor na ito. Halatang kawalan lang ng respeto sa'yo. Sinabi ni Julia Stewart, sa palagay ko ay walang ginawang mali si Manuel Bennett. Ikaw, hindi mo ba makakalimutan ang pagkakaibigan nating magkaklase? Galit na galit si Claire Whale kaya kumabog ang kanyang dibdib,
at galit niyang sinabi, sa hinaharap, kapag maayos na kami, huwag kang lalapit sa amin para humingi ng tulong. Ngumuso si Pollard Lee at sinabing, Selena, kalimutan mo na. Kahit wala ang tulong niya, makapasok pa rin ako sa Central Hospital para sa isang posisyon. Mahal, naniniwala ako sa iyong kakayahan. Sagot ni Claire Whale at pagkatapos ay sinulyapan si Manuel Bennett at sinabing, posisyong Vice President lang, walang maipagmamalaki. Kapag pumasok si Pollard sa Central Hospital mamaya, magkakaroon siya ng maraming pagkakataon upang makilala ang mga mahahalagang tao. Hindi man lang nahulog ang mga salita. Muling itinulak ang pinto ng private room. Sa nangyari, pumasok si Sawyer Lewis, na sinundan ng dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kinilala ni Manuel Bennett ang isa sa kanila bilang si Bill Sheehan. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng puting kamiseta, na may maikli, maayos na buhok, medyo kulay abo sa kanyang mga templo, at bakas ng oras na natitira sa kanyang mukha. Mr. Sheehan, bakit ka nandito? Naguguluhan na tanong ni Manuel Bennett. Dr. Manuel, narinig ko lang kay Manager Leo na dito ka naghahapunan, kaya naisipan kong pumunta. Sumagot si Bill Sheehan at pagkatapos ay nagbiro, kung alam kong kanina ka pa nagdi-dinner dito, pumunta sana ako para kumain. Sino ka para mag-mutch ng pagkain? Ano ang kwalipikado mong kumain dito? Ito ang nangungunang pribadong kwarto sa Cloud Cauldron Hotel, ang River Watching Pavilion. Eksakto, umalis ka dito. Parehong inis sina Claire Whale at Pollard Lee, kaya likas silang sumigaw. Biglang natigilan si Bill Sheehan. Nagulat din sina Manuel Bennett, Julia Stewart, Sawyer Lewis, at ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Seryosong sinabi ni Sawyer Lewis, itong babaeng ito, hayaan mong ipakilala ko sa iyo, ito ang Commissioner ng River City Industrial and Commercial Bureau, Mr. Bill Sheehan. Matapos ipakilala si Bill Sheehan, ipinakilala ni Sawyer Lewis ang tahimik na nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ito ang Provincial Commissioner ng South City Province, Mr. Flint Lockwood. Sa tingin mo ba ay may mga kwalifikasyon ang dalawang ito na kumain sa pinakamataas na pribadong kwarto ng aming hotel? Kabanata 076, Pagpapanggap na malalim. Sa sandaling binigkas ang mga salita. Si Zhao Mengjia at Li Haoyang ay nanginginig sa lahat, pakiramdam ng kanilang mga binti ay nanghihina, at halos mahulog. Hindi niya inaasahan na ang dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay ang nangungunang mga figure ng River City. Bakit kaya hahanapin ng mga napakataas na tao si Yang Luo, ang batang ito? Paano magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan ang isang walang sapi na doktor? Ang hirap talagang paniwalaan. Pareho silang pinagpapawisan ng malamig at labis na pinagsisihan ang pakikipag-usap ng walang kaparirikan. Kung sinaktan nila ang dalawang ito, talagang tapos na sila. Na-curious din si Yang Luo habang sinulyapan niya ang tahimik na nasa katanghaliang gulang na lalaki, iniisip na hindi niya inaasahan na may ganoong kalaking background ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Matapos silang ipakilala, bahagyang yumuko si Liu Hangtao at sinabi kay Su Qingmei, Miss, masyadong bastos ang mga kaklase mo. Bilasan nila at humingi ng tawad sa dalawa. Manager Liu. Ano? Anong tawag mo sa kanya? Tumangala si Zhao Mengjie kay Su Qingmei at tinanong si Liu Hangtao. Naiinip na sinabi ni Liu Hangtao, tinawag ko lang siyang young mistress, ano ang problema? Young mistress. Sinong young mistress? Hindi pa rin masyadong nagre-react si Zhao Mengjie. Hindi mo ba alam? Sumimangot si Liu Hangtao at sinabing, siya ay anak ng pinakamataas na pamilya ng River City, ang Stuarts, at ang hotel na ito ay kanilang pag-aari. Bago pa bumagsak ang kanyang mga salita. Ang mukha ni Zhao Mengjie ay namutla ng ilang shade sa isang iglap, nagngangalit siya at sinabing, Manager Liu, iniimbitahan mo ba kami sa pribadong silid ng River Watching Pavilion para sa hapunan at binibigyan kami ng masarap na sigarilyo at alak hindi para sa kapakanan ng aking kasintahan? Sino ang boyfriend mo? Si Liu Hangtao ay mukhang nalilito. Ako, boyfriend niya ako. Alam ni Li Haoyang na nalantad ang bagay na iyon, at ang kanyang mukha ay biglang namula,
nagnanais na makakita siya ng bitik sa lupa na mapagtataguan. Agad na tumawa si Liu Hangtao sa galit, tumingin kay Zhao Mengjia at sinabing, ano ang halaga ng boyfriend mo? Ni hindi ko nga siya kilala eh. Kung hindi dahil kay Miss Su at Mr. Yang, sa tingin mo iimbitahan kita sa River Watching Pavilion private room para sa hapunan, o bibigyan kita ng masarap na sigarilyo at alak? Ito. Agad na namula ang mukha ni Zhao Mengjia, at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas. Lumalabas na hindi ito isang sorpresa mula kay Li Haoyang. Ginawa ni Manager Liu ang lahat para lang mapasaya si Su Qingmei. Ngunit ang pangunahing punto ay, sa panahon ng unibersidad, si Su Qingmei ay kumain, nagsuot, at gumamit ng mga bagay tulad ng mga ordinaryong tao. Paano niya malalaman na si Su Qingmei ay talagang anak ng steward? Ito ay nagparamdam sa kanya ng labis na kahihiyan. Kinaweya ni Liu Hangtao ang kanyang kamay at sinabing, sige, itigil mo na yan. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Sina Ren at Mr. Mas maliit. Bumantong hininga din si Su Qingmei at sinabing, Mengjia, humingi ng tawad. Napakahusay ng kapangyarihan ni Ren Panghui at Luo Zhongyu, kahit ang pamilyang Stuart ay hindi maglalakas loob na saktan sila. Sinabi ni Ren Panghui kay Yang Luo, Dr. Manuel, kung kaibigan mo sila, hindi na kailangang humingi ng tawad. Hindi ko sila kaibigan. Umiling si Yang Luo at sinabing, dahil mali ang sinabi nila, dapat silang humingi ng tawad. Nakita rin ito ni Ren Panghui. Mukhang hindi maganda ang relasyon ni Dr. Manuel sa dalawang ito. Dahil iyon ang kaso, wala siyang dapat ipag-alala. Nagdilim ang kanyang mukha at sinabing, maaari mo akong saktan, ngunit hindi mo maaaring saktan si Brother Lesser. Mr. Ren, Mr. Lesser, pasensya na. Nagulat si Li Haoyang at mabilis na yumuko kay Ren Panghui at Luo Zhongyu. I'm sorry, nagkamali ako. Natatakot ding yumuko si Zhao Mengjie sa dalawa. Lumabas kayong dalawa, ayokong makita kayo. Si Ren Panghui ay kumaway ng walang pasensya. Si Zhao Mengjie at Li Haoyang ay tumakas sa gulat na tila sila ay pinatawad. Hindi rin sila pinigilan ni Su Qingmei. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan na ito, nalaman niyang nagbago na si Selina. Dahil iyon ang kaso, hindi na kailangan para sa kanila na makipag-ugnayan sa hinaharap. Sa sandaling umalis sina Selina at Jonathan Harper, ang kapaligiran sa pribadong silid ay lumiwanag ng husto. Mr. Xian, kumusta na ang pakiramdam ni Maggie? Tanong ni Manuel Bennett. Tawa ng tawa si Bill Xian at sumagot, Dr. Manuel, marami talaga kaming utang sa iyo. Mas mabuti na si Maggie ngayon, na si Flora ang nag-aalaga sa kanya. Mabuti naman. Tumango si Manuel Bennett. Tumingin si Flint Lockwood kay Manuel Bennett, na nakangiti, binata, hindi ko inasahan na ang isang kasing bata mo ay magkakaroon ng gayong hindi kapani-pani walang kasanayan sa medisina, hindi naman masama. Saglit na tinitigan ni Manuel Bennett si Flint Lockwood, bahagyang nakasimangot, Mr. Mas mababa, ang iyong noo ay madilim, ang iyong mga mata ay kulang sa enerhiya, at ikaw ay nakabalot sa evil chi. Natatakot akong haharapin mo ang panganib sa buhay bago magtagal. Nang marinig ito, agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Flint Lockwood. Natigilan din sina Bill Xian, Sawyer Lewis at Julia Stewart, hindi maintindihan kung bakit biglang magsasabi ng ganoon si Manuel Bennett. Kung hindi nila alam na si Manuel Bennett ay nagtataglay ng pambihirang husay sa medisina, tiyak na iisipin nilang kalokohan ang sinasabi nito. Pagkatapos ng lahat, si Flint Lockwood ay mukhang perpekto. Paano siya nanganganib na mawalan ng buhay? Bahagyang kumunat ang noo ni Flint Lockwood, bata, nasa mahusay akong kalusugan. Paano mo masasabing nasa panganib ang buhay ko? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Kahit sino ay hindi komportable na marinig ito. Seryosong sinabi ni Manuel Bennett, Mr. Lesser, hindi ako nagsasalita ng walang kaparirikan. Totoo ang sinabi ko. Pagkaraan ng 3 araw, ang kalahati ng iyong mga panloob na organo, limbs at buto, at 8 pambihirang meridian ay kaagnasan ng evil chi.
Magdudugo ka mula sa ilong at bibig, magdurusa mula sa pagkahilo at pananakit ng ulo, magkakaroon ng paninikip ng dibdib at igsi ng paghinga, at panghihina sa iyong mga paa. Makalipas ang isang linggo, sisirain ng evil chi ang iyong buong katawan, at sa oras na iyon, talagang mawawala ka na sa buhay. Ito ay lubos na walang kaparirikan, nakakapagtaka at nanlilinlang. Lalong lumungkot ang mukha ni Flint Lockwood, Mr. Sinabi ni Shian na isa kang divine doctor. Naparito ako para tingnan ka. Pero ngayon parang wala ka sa malapit sa isang divine doctor, malinaw na isa kang charlatan. Nang matapos, tumalikod si Flint Lockwood at naglakad patungo sa pintuan ng pribadong silid. Kumunot ang noo ni Manuel Bennett at malakas na sinabi, Mr. Lesser, please remember what I said. Kung pupunta ka sa akin para magpagamot sa loob ng isang linggo, maliligtas ka pa rin. Ngunit kung maghintay ka ng isang linggo, kahit na ang isang immortal ay bumaba sa lupa, hindi ka maliligtas. Malamig na bamantong hininga si Flint Lockwood at lumabas ng pribadong silid. Kuya Livingston. Nagmamadaling hinabol siya ni Bill Sheehan. Lesser Province. Sumunod din si Sawyer Lewis. Kumunot ang noo ni Julia Stewart at nagtanong, Manuel, totoo ba ang sinabi mo? Ang Lesser Province ay talagang hindi makakaligtas sa isang linggo. Siyempre totoo. Tumango si Manuel Bennett, isang linggo mula ngayon, hindi may iwasang mamatay siya. Pero, binalaan ko na siya, basta lalapit siya sa akin sa loob ng isang linggo, iligtas ko siya. Si Julia Stewart ay kalahating naniniwala, kalahating nagdududa sa mga salita ni Manuel Bennett. Maganda ang itsura ni Flint Lockwood kanina, paano siya malapit ng mamatay? Sana hindi ito mangyari. Napabuntong hininga si Julia Stewart at sinabing, Tara na. Sige. Tumango si Manuel Bennett at saka sumunod kay Julia Stewart palabas ng private room. Sa sandaling ito, sa pasukan ng hotel. Isang itim na Audi ang huminto sa pasukan, at si Flint Lockwood ay papasok na sa kotse. Nagmadali si Bill Sheehan at sinabing, Kuya Livingston, talagang kapansin-pansin ang mga kasanayan ni Dr. Manuel sa medisina, at isa rin siyang mabuting tao. Dahil sa sinabi niya, dapat may dahilan ito. Bakit hindi mo hayaang tingnan ka ni Dr. Manuel? Mr. Tama si Sheehan, Mr. Si Stewart ay ginagamot ni Mr. Manuel, at naniniwala ako sa kanyang mga kasanayang medikal. Tumango din si Sawyer Lewis. Kabanata 077, ang Diyos ay bumaba sa lupa. Baka kayang lokohin ng batang iyon ang mga ordinaryong tao, pero hindi niya ako kayang lokohin, hindi. Mataimtim na sabi ni Flint Lockwood, at saka sumakay sa kanyang sasakyan at lumabas ng hotel. Sa sandaling ito, naglalakad na rin palabas ng hotel sina Manuel Bennett at Julia Stewart. Hindi pa rin siya naniniwala. Tanong ni Manuel Bennett. Napabuntong hininga si Bill Sheehan at sinabing, Oo, hindi naniniwala si Brother Livingston sa sinabi mo. Sinabi ni Manuel Bennett, huwag kang mag-alala, sa 3 araw ay maniniwala siya. Dr. Manuel, may problema ba talaga sa kalusugan ni Brother Livingston? Tanong ni Bill Sheehan na kalahating paniniwala, kalahating pagdududa. Tumango si Manuel Bennett. Tumango si Bill Sheehan at sinabing, sige, kakausapin ko si Brother Livingston mamaya. Pagkaraan, nakipag-chat saglit si Manuel Bennett kay Bill Sheehan, pagkatapos ay magkahiwalay silang lumabas ng hotel. Habang pauwi, umupo si Julia Stewart sa likurang upuan, tulala at tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Napatingin si Manuel Bennett sa rearview mirror at nagtanong, Julia, ano ang iniisip mo? Lumingon si Julia Stewart at sinabing, Manuel, bakit napakalaki ng pagbabago ng isang tao sa loob lamang ng ilang taon? Ngumisi si Manuel Bennett, si Claire Whale ba ang pinag-uusapan mo? Tumango si Julia Stewart, na puno ng nostalgia ang kanyang mga mata. Hindi naman siya ganito noong nasa university kami. Siya ay napaka-inosente, napakabait, at hindi kailanman minamaliit ang mga estudyante mula sa mahihirap na tahanan. Pero hindi ko akalain na sa loob lang ng ilang taon, naging sobrang snob niya.
Akala ko magiging napakasaya ng dinner party na ito, pero hindi ko inaasahan na magiging ganito. Bahagyang sinabi ni Manuel Bennett, nagbabago ang mga tao. Ang lipunan ay parang isang malaking tangke ng pangkulay, at binabago nito ang orihinal na anyo ng bawat isa. Napabuntong hininga ng malalim si Julia Stewart, nakakalungkot lang na magkaibigan kami noon. Walang dapat kawan. Umiling si Manuel Bennett at sinabing, Claire Whale at hindi kayo mula sa iisang mundo, magkaiba ang iyong mga lipunan at horizon. Hindi na nagsalita pa si Julia Stewart, bagkus ay lumingon sa bintana sa mga neon lights, ang mga dumadaang sasakyan at mga naglalakad, puno ng panghihinayang at kalungkutan ang kanyang mga mata. Hindi na nagsalita pa si Manuel Bennett, at tumutok sa pagmamaneho ng sasakyan. Maya-maya, si Manuel Bennett ay nagmaneho palabas sa pangunahing kalsada at nagmaneho ng maayos sa isang hindi gaanong populasyon na kalye. Pero malapit nang dumaan ang sasakyan sa isang eskinita. Biglaan. Yumigting ang isip ni Manuel Bennett at nakaramdam siya ng panganib. Binilisan niya bigla, pinahit ng husto ang manibela, at saka pinara ang preno. Whiz! Nadulas ang sasakyan patagilid, tumitili ang mga gulong sa kalsada. At sa sandaling iyon, klang! Sa isang bahagyang tunog, isang bala ang tumama sa bubong ng kotse, na nagdulot ng shower ng sparks. Walang oras na mag-react si Julia Stewart, kaya sumandal siya, nataman ang kanyang noo sa front seat, na ikinatulala niya. Nang huminto ang sasakyan, sinapo ni Julia Stewart ang kanyang noo at mabilis na nagtanong, Manuel, anong nangyari? Ano ang tunog na iyon sa bubong ngayon? Hindi sumagot si Manuel Bennett, ngunit kumislap ang malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at mabilis siyang bumaba ng sasakyan, tumakbo sa tapat ng kalye, at yumuko para kunin ang isang bagay. Naramdaman din ni Julia Stewart na may mali, at sinundan siya palabas ng kotse. Lumapit si Manuel Bennett at itinuro ang bubong, tingnan mo ang bubong. Tumingin si Julia Stewart sa bubong at agad na nagulat. May mahabang gasgas sa bubong, na parabang naputol ito ng napakatalam. Ano? Anong nangyari? Blankong tanong ni Julia Stewart. Itinaas ni Manuel Bennett ang kanang kamay at ibinuka ang palad. Bullet. Nang inag ang katawan ni Julia Stewart, medyo namutla ang mukha. Tunay ngang may sunog na bala sa palad ni Manuel Bennett. Tama iyan. Tumango si Manuel Bennett, na nagsasabing, at isa itong bala ng sniper rifle. Isang bala ng sniper rifle. Si Julia Stewart ay mukhang naguguluhan, may nagtatangkang pumatay sa atin. Baka gusto nila akong patayin. Tumingin si Manuel Bennett sa malayo, pagkatapos ay sinabi, Julia, sumakay ka sa kotse at i-lock ang mga bintana at pinto. Huwag kang tatakbo, hintayin mo lang akong bumalik. Anong gagawin mo? Nagtatakang tanong ni Julia. Aalamin ko kung sino ang lalaking iyon. Sagot ni Manuel Bennett, pagkatapos ay sumugod sa eskinita, na wala sa gabi. Saglit na pinagmasdan ni Julia ang direksyon na nilisan ni Manuel, saka sumakay sa kotse at nilock ang mga bintana at pinto gaya ng itinuro niya. Matapos makapasok sa eskinita, itinulak ni Manuel ang kanyang sarili ng buong lakas mula sa kanyang mga binti, na parang bola ng kanyan, at tumalon sa bubong ng isang tatlong palapag na gusali. Pagkatapos, kumari pa siya ng takbo pasulong at, sa isa pang malakas na paglukso, lumapag siya sa bubong ng isang 10 palapag na gusali 100 metro ang layo. Sa sandaling ito, si Manuel ay parang cheetah sa gabi, napakabilis na gumagalaw, tumatalon mula sa isang gusali patungo sa isa pa, nag-iiwan ng bakas ng mga after images sa hangin. Buti na lang, gabi na noon. Kung hindi, kung may makakita nito, magugulat sila. Sa oras na ito, sa rooftop ng 20 palapag na gusali mga 800 metro ang layo mula sa kalye. Fuck! Isang matipunong puting lalaki na nakasuot ng itim na masikip na damit, may hawak na sniper rifle, sumulyap sa malayo at galit na nagmura. Ang puting lalaking ito ay pinangalan ng Andrew. Isang international assassin na may codename na Shell. Ilang araw ang nakalipas, nakita niya ang bounty order para patayin si Manuel sa dark web, at nang makita niya ang $30 milyong na reward, natukso siya.
Kaya, pagdating sa River City, inimbestigahan niya ang pang-araw-araw na pag-commute ni Manuel at pagkatapos ay nag-set up ng isang ambush dito, na handang snipe si Manuel. Sa hindi inaasahan, ang target ay lubos na mapagbantay at nagawang maiwasan ang kanyang pag-atake. Ngayon, ang kanyang pagtatangka sa pagpatay ay nabigo, at siya ay nasa malaking panganib na malantad. Kaya naman, nagpa siya siyang umalis ng mabilis at subukang labuhin muli si Manuel sa susunod. Nagmamadali niyang inilagay ang sniper rifle sa cello case at naghanda na umalis. Ngunit sa pagtalikod niya, sa sandaling iyon, bumagsak. Isang malakas na ingay ang nanggaling sa rooftop ng isang malayong gusali. Tumangala siya bigla, nanginginig ang katawan at puno ng takot ang mga mata. Nakita niya ang isang nag-iisang figura, na tahimik na nakatayo sa rooftop ng isang gusali 100 metro ang layo, na parang sibat. Ang liwanag ng buwan ay sumikat sa figura, na nagdulot ng mahinang liwanag, na tila isang Diyos na bumaba mula sa langit. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita niya ang mukha ng figura. Ito ay walang iba kundi ang kanyang target, si Manuel Bennett. Paano kaya? Ilang minuto ang nakalipas, nasa kalye si Manuel 800 metro ang layo. Paano siya biglang sumulpot dito? Higit sa lahat, ang gusali sa tapat niya ay mahigit 30 palapag ang taas. Paano nakaakyat ang batang ito? Kahit na sumakay sa elevator ay hindi magiging ganito kabilis, hindi ba? Nahanap kita. Tumingin si Manuel Bennett kay Andrew at mahinang nagsalita. Bagamat mahina ang boses ni Manuel, parang bulong ng mismong Death God sa tenga ni Andrew. Bago pa man bumaba ang boses niya. Tumalon si Manuel, diretsyong tumalon sa may 80 metrong gap, lumapag na may, kumalatong, sa rooftop kung saan naroon si Andrew. Kabanata 078, Hindi mabibili ng pera ang buhay mo. Halos malaglag ang panga ni Andrew sa nakitang harapan niya sa hindi makapaniwala. Ang batang ito ay talagang tumalon mula sa tuktok ng isang 80 metrong taas na gusali papunta dito. Ang mas nakakamangha, ang dalawang gusaling ito ay magkaiba sa taas ng halos 30 metro. Ang batang ito ay nahulog mula sa taas na mahigit 30 metro at tila hindi nasaktan. Si Andrew, na palaging nasa madilim na mundo, ay nakadama kaagad ng panganib. Kaya naman, nang walang pag-aalinlangan, diretsyo niyang hinugot ang isang Colt sa kanyang baywang at paulit-ulit na pinaputukan si Manuel Bennett. Sunod-sunod na bala ang tumama sa kalangitan patungo kay Manuel Bennett. Gayunpaman, habang ang mga bala na ito ay pumutok sa kanyang direksyon, pinakilos ni Manuel ang true chi sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Sa isang iglap, isang golden true chi shield ang bumalot kay Manuel Bennett. Ding ding ding. Ang mga bala na ito ay tumama sa true chi shield, na gumagawa ng malinaw na epekto na parang tumama sa isang bakal na pader. Ano? Nagulat na sigaw ni Andrew, naghahanda na ipagpatuloy ang pagpapaputok. Ngunit, nagsimulang magpaputok ang pangalawang Andrew, lumipat si Manuel Bennett. Ang susunod na segundo. Boom! Umalangaw-ngaw ang isang muffled sound ng impact. Pakiramdam ni Andrew ay para siyang nataman ng tren, direktang itinapon pa atras, nahulog ng mahigit 10 metro ang layo. Nahulog din yung baril sa gilid. At lumitaw si Manuel Bennett kung saan nakatayo si Andrew kanina, dahan-daang binawi ang kanyang paa. Hawak ang kanyang dibdib, si Andrew ay tumingin kay Manuel Bennett ng may takot, at nanginginig na nagtanong sa basag na wika ng East Nation, ikaw ba? Tao ka ba o multo? Ano sa tingin mo? Si Manuel Bennett ay tumawa ng walang pakialam, at pagkatapos ay naglakad patungo kay Andrew ng hakbang-hakbang. Mamatay! Napasigaw si Andrew, agad na tumalon sa kanyang mga paa, dala ang sakit sa kanyang dibdib, bumunot ng punyal, at sinumpa si Manuel Bennett. Sa sandaling malapit na siya kay Manuel Bennett, direktang inihampas ni Andrew ang punyal sa dibdib ni Manuel Bennett. Itinaas ni Manuel ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kanyang palso sa gitna ng hangin, saka pinisil ng malakas. Basag! Isang malutong na tunog. Si Andrew ay muling sumigaw ng matinding paghihirap, namimilipit sa sakit habang ang kanyang palso ay direktang durog.
Kaagad, si Manuel ay nagbigay ng isa pang sipa, na nagpapalipad sa kanya muli. Muli na namang itinapon si Andrew ng mahigit 10 metro ang layo, ilang tadyang sa dibdib ang nabali, dahilan para magngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Hindi na niya naisip pa ang sakit ng katawan niya, inabot niya ang baril na nahulog sa malapit. Ngunit, nang iabot niya ang kanyang kamay, tumabi sa kanya si Manuel at tinapakan ang kanyang kamay. Ah! Kaawa-awa ang sigaw ni Andrew, durog na durog ang mga buto sa palad niya at walang tigil na kumakalat ang dugo. Tumingin si Manuel Bennett kay Andrew, mabigat ang boses, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo para patayin ako? Mapatla ang mukha ni Andrew, tumutulo ang pawis sa kanyang noo, nagawa niyang magsalita ng husto, hindi ko alam. Hindi mo alam. Iniunat ni Manuel Bennett ang kanyang kanang kamay, hinawakan ang lalamunan ni Andrew, at binuhat siya. Ang kanyang kanang kamay ay patuloy na humihigpit, at siya ay malamig na sinabi, sasabihin mo ba sa akin? Kung hindi, papatayin kita ngayon din. Namula ang mukha ni Andrew, napabuntong hininga siya, hindi ko talaga alam, tinanggap ko ang bounty mula sa dark web. Sa dark web, ang lahat ng mga bounty ay naipublish ng hindi nagpapakilala. Walang nakakaalam kung sino ang naglathala ng mga ito. Malinaw kay Manuel Bennett na hindi nagsisinungaling ang lalaki. Kumunot ang noo niya at nagtanong, ano ang dark web? Sumagot si Andrew, ang dark web ay isang platform na binuo ng dark world, lahat ng bagay na hindi makatiis sa liwanag ng araw ay umiiral sa dark web. Sa dark web, imahinasyon mo lang ang limitasyon, hindi kung ano ang magagawa ng web. Ang mga assassination bounty ay isa lamang sa mga serbisyo sa dark web. Biglang tumahimik si Manuel Bennett. Hindi ko inaasahan na may ganitong plataporma. Ano ba talaga itong madilim na mundo? At saka, sino ba talaga ang nagtatangkang pumatay sa akin? Ang pamilya ba ng Jordan, ang pamilyang Whale, ang pamilyang Lewis o ang isang tao mula sa apat na mahusay na guild ng merchant? Nagmakaawa si Andrew, Mister, hanggat kaya mo pang iligtas ang buhay ko, mabibigyan kita ng pera. Siya ay tunay na nanghihinayang ngayon. Kung alam niya nang mas maaga na ang target ng bounty order ay napakatakot, hinding-hindi niya tatanggapin ang misyon na ito, kahit na siya ay papatayin. Para sa isang nakakatakot na karakter, ang isang bounty na 30 milyong dolyar ay malayo sa sapat. Ngayon, maaari na lamang niyang asahan na hikayatin si Manuel Bennett gamit ang pera para iligtas ang sarili niyang buhay. Nang makitang hindi sumagot si Manuel Bennett, nagpatuloy si Andrew, Sir, marami akong pera, mabibigyan kita ng 50 milyong dolyar. Malamig na tinitigan ni Manuel Bennett si Andrew at sinabing, hindi lahat ng bagay ay mabibili ng pera, pati na ang buhay mo. Habang nahulog ang kanyang mga salita, mabilis na kumuyam ang kanang kamay ni Manuel Bennett. Basag. Napilipit ang leeg ni Andrew at agad siyang namatay. Casual na inihagis ni Manuel Bennett si Andrew sa lupa, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tunay na chi, lumikha ng isang golden true fire, na sinusunog siya sa isang puddle ng dugo. Para sa mga gustong pumatay sa kanya, hindi magpapakita ng awa si Manuel Bennett. Lalo na ang ganitong klase ng tao na dalubhasa sa pagpatay para sa pera, walang nakakaalam kung ilang buhay ang kanyang kinuha. Kaya, nang patayin ang gayong tao, si Manuel Bennett ay hindi nakaramdam ng pagkakasala. Nakatayo sa rooftop, tumingin sa malayo si Manuel Bennett na may malamig na mukha. Bagamat hindi pa niya alam kung sino ang gustong pumatay sa kanya, isang araw, ang kabilang partido ay maghahayag ng kanilang mga sarili. Isa pa, ang madilim na mundo na binanggit ng taong ito, maaga o huli, papasok siya rito at makikita kung anong uri ng mundo ito. Pagkatapos, si Manuel Bennett ay gumawa ng mahinang pagtalon, lumapag sa tapat ng gusali at nawala sa gabi. Kasabay nito, sa isang kotse sa gilid ng isang kalye 800 metro ang layo. Si Julia Stewart ay nakaupo sa kotse habang ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, sobrang kinakabahan. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang sniper sa kanyang pagbabalik. Ito ay isang bagay na nangyayari lamang sa mga pelikula at palabas sa TV. Pero ngayon, nangyayari na ito sa totoong buhay.
Si Manuel Bennett ay pumunta upang hanapin ang sniper ngayon, at hindi niya alam kung si Manuel Bennett ay nasa panganib. Pagkatapos ng konting paghihintay, knock knock knock, ang ingay ng katok sa bintana ng sasakyan. Nagulat siya at mabilis na dumungaw sa bintana para makita si Manuel Bennett na nakangiti sa kanya. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, saka binuksan ang bintana at pinto ng kotse. Binuksan ni Manuel Bennett ang pinto at pumasok sa kotse. Manuel Bennett, nakita mo ba ang sniper na iyon? Sabik na tanong ni Julia Stewart. Walang magawa si Manuel Bennett, sa kasamaang palad, nakatakas ang lalaking iyon. Ayaw niyang sabihin kay Julia Stewart ang nangyari. Kung alam niyang nakapatay siya ng tao, matatakot siya. Si Julia Stewart ay hindi nag-isip tungkol dito at muling nagtanong, mayroon ba talagang taong nagtatangkang pumatay sa iyo? Dapat meron. Tumango si Manuel Bennett. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Julia Stewart. Hindi pa ako malinaw tungkol dyan. Umiling si Manuel Bennett at nagpatuloy, ngunit huwag kang mag-alala, isang araw mahahanap ko ang taong iyon. Nang makitang bakas pa rin sa mukha ni Julia Stewart ang pag-aalala, ngumiti si Manuel Bennett, okay lang, huwag kang mag-alala. Sa River City, hindi pa ipinapanganak ang taong may kakayahang pumatay sa akin. Tara, uwi na tayo. Tara na, uwi na tayo. Kabanata 079, Daigdig Rangkang Master. 11 p.m. ng gabi. Dragon River Manor. Ang mga ilaw sa bulwagan ay maliwanag. Umupo si Sheridan Jules sa main set, madilim ang mukha. Sa kaliwa at kanan niya ay nakaupo ang 3 tao, 2 lalaki at 1 babae. Dragon Master, bakit mo kami pinatawag dito ngayong gabi? Anong nangyayari? Tanong ni Sheridan Jules ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may maikling buhok at may puting buhok sa noo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay si Kurt Tolkien, ang presidente ng South Haven Business Association. Oo, Dragon Master, gabi na. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang gusto mo. Isang matabang lalaki na may kalbo ang ulo at isang mukha na puno ng paalang na laman ang nagpigibak ng isang pangungusap. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si John Franklin, ang presidente ng Northern Rice Commerce Association. Si Sheridan Jules ay same time na nagsabi, inimbitahan ko kayong lahat dito ngayong gabi para pag-usapan kung paano haharapin ang batang iyon, si Manuel Bennett. Para siyang tinak sa puso ko, at hindi ako matatahimik hanggat hindi siya nawawala. Ikinaway ni John Franklin ang kanyang kamay at sinabing, ano ang mahirap dyan? Maaari tayong magpadala ng ilang karampatang lalaki para patayin ang bata. Eksakto, kahit gaano siya kalakas, isa lang siyang tao. Tumango si Kurt Tolkien at nagpatuloy, hindi ako naniniwala na ang batang brat ay isang grandmaster. Kung ganoon lang kadaling tanggalin siya, hindi ko na sana kayo naabala. Umiling si Sheridan Jules at tumingin sa isang dalagang tahimik sa buong panahon, na nakapikit at nagtatanong, ano sa palagay mo, Geraldine? Ang babaeng tinawag na Geraldine ay si Geraldine Zack, ang presidente ng Zaifeng Business Association. Parehong tumingin sina Kurt Tolkien at John Franklin kay Geraldine Zack. Kadalasan, ang babaeng ito ay napakaingay, ngunit ngayong gabi ay siya ay hindi pangkaraniwang tahimik, na ikinagulat nila. Geraldine Zack said, kung ano man ang desisyon ng Dragon Master, susundin ko. Hehe. Humalaklak si Sheridan Jules at sinabing, parang natalo ka rin ng batang iyan, Geraldine. Nang marinig ito, parehong natigilan sina Kurt Tolkien at John Franklin. Dragon Master, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni John Franklin sabay nguso. Hindi sumagot si Sheridan Jules kay John Franklin, sa halip ay tinitigan si Geraldine Zack at sinabing, Geraldine, I heard na nakilala mo rin ang batang iyon kamakailan at gusto mo siyang mapagtagumpayan, di ba? Nagulat si John Franklin at sinabing, Geraldine, nakilala mo na ba ang batang iyon? Kumunot ang noo ni Kurt Tolkien, Geraldine, hindi cool yan. Napagkasunduan naming harapin ang batang iyon ng magkasama, ngunit nakilala mo siya ng palihim at nais mong manalo sa kanya.
Kapag nalaman niyang may puka na tayo laban sa kanya, baka mabaigo ang plano natin. Nang makitang prangka si Sheridan Jules, Geraldine Zack readily admitted, Dragon Master, tama ka, nakilala ko nga ang batang iyon. Gusto ko sana siyang i-recruit, pero tumanggi siya. Pagkatapos noon, nakipag-away ako sa kanya, pero wala akong laban sa kanya. Ano? Wala kang laban sa kanya? Hindi ako makapaniwala na ganoon kalakas ang batang iyon. Parehong hindi makapaniwala sina Kurt Tolkien at John Franklin, puno ng gulat ang kanilang mga mata. Nang sabihin ni Sheridan Jules na hindi niya kayang talunin ang batang iyon kanina, nagduda sila. Pero ngayong ganoon din ang sinabi ni Geraldine Zack, kailangan na nilang maniwala. Tumango si Geraldine Zack at sinabing, masisiguro kong Grandmaster ang bata, walang sinuman sa atin ang makakapantay sa kanya. Elder Kerr, Elder John, wala kang anumang pakikitungo sa batang iyon, kaya normal lang na hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Sinabi ni Sheridan Jules kina Kurt Tolkien at John Franklin, at pagkatapos ay tumingin kay Geraldine Zack at sinabing, Geraldine, ang batang iyon ay mayabang at hindi kailanman magpapasakop sa sinuman, kaya talikuran ang ideyang iyon. Tumango si Geraldine Zack at sinabing, kaya, sumasang-ayon din ako sa mungkahi ng Dragon Master na alisin ang batang iyon. Humi si Sheridan Jules at sinabing, napakalakas ng bata at maaaring maging Grandmaster. Kung gusto natin siyang paksin, dapat tayong gumawa ng mapagpasyang strike at huwag siyang bigyan ng anumang pagkakataong huminga. Sa makatuwid, ang mungkahi ko ay ipadala ng 4 na malalaking organisasyon ang lahat ng kanilang mga elite upang patayin ang bata sa isang mabilis na pagkilos. Okay, gawin natin yan. Sumasang-ayon ako sa mungkahing ito. Sumasang-ayon din ako. Tumango naman sina Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack bilang pagsang-ayon. Sabi ni Sheridan Jules, syempre, bukod pa sa pagpapadala ng mga elite namin, natatakot ako na hindi iyon sapat. Kaya, nag-imbito rin ako ng eksperto sa Earth Rankang para tulungan kami. Isang Earth Rankang expert. Nang marinig ito, lahat ay natigilan sina Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack. Dahil mga martial artist sila, alam nila na mayroong 2 martial arts rankang sa East Nation, Earth Rankang at Sky Rankang. Ang mga maaaring may rank sa 2 listahang ito ay ang lahat ng mga strongman sa East Nation Martial Arts World. Mayroong 72 tao sa Earth Rankang at 36 sa Sky Rankang. Maging ang Earth Rankang strongmen ay pawang mga Grandmaster, at ang mga nakarank sa tuktok ng Earth Rankang ay nakapasok na sa kaharian ng Great Grandmaster. Para sa Sky Rankang, hindi na kailangang sabihin, kahit ang pinakamahina ay isang mahusay na Grandmaster. Tama. Tumango si Sheridan Jules at nagsabi, nagkataon na nagnenegosyo ang eksperto sa Earth Rankang na ito sa River City, kaya inimbitahan ko siya. Dragon Master, sinong eksperto sa Earth Rankang ang inimbitahan mo? Nagmamadaling tanong ni John Franklin. Knife in the sleeve, Martin Tisdale. Sumagot si Sheridan Jules at pagkatapos ay malakas na sinabi, paki-welcome si Elder Tisdale. Habang nahulog ang mga salita, isang matandang lalaki, mga 1.7 metro ang taas, nakasuot ng itim na tela at mahabang kulay pilak na kulay abo na buhok, hakbang-hakbang mula sa labas. Gayunpaman, ang matanda ay tila masyadong ordinaryo, na naging dahilan upang si Kurt Tolkien at ang iba pa ay medyo nag-aalinlangan. Ang matandang ito ba ay talagang eksperto sa Earth Rankang na, knife in the sleeve, na si Martin Tisdale? Hindi nagtagal, naglakad ang matanda sa gitna ng bulwagan. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay at may pagmamalaki sa mukha, walang pakialam niyang sinabi kay Sheridan Jules, minsan lang kitang tinutulungan bilang paggalang sa South Protection King. Kung hindi, sa tingin mo ba ay magagalaw ako ng $50 milyong lamang? Tunay nga, napakataas ng katayuan ni Elder Tisdale na kahit pera ay hindi siya kayang bayaran. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo na binigyan mo ako ng mukha, Elder Tisdale. Iniyuko ni Sheridan Jules ang kanyang mga kamay at nambobola. Tumango si Martin Tisdale, nasiyahan. Pagkatapos, sinabi niya, Sheridan Jules,
para mapatay ang batang iyon, ako lang ay sapat na. Hindi mo na kailangang kumilos, baka maging pabigat ka sa akin. Nang marinig ito, medyo nalungkot sina Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack. Malinaw na mababa ang tingin sa kanila ng matandang ito. Uminom si Geraldine Zack ng isang tasa ng kape at nagtanong, ikaw ba talaga si Martin Tisdale, na nireranggo ng 60 segundo sa Earth Rankang bilang knife in the sleeve? Oo naman. Binigyan ni Martin Tisdale si Geraldine Zack ng patagilid na tingin, hindi ka ba naniniwala? Paanong hindi ako? Sabi nga ng Dragon Master, bakit hindi ako maniniwala? Bahagyang ngumiti si Geraldine Zack, si Elder Tisdale ang ating natatanging panauhin, mangyaring uminom ng kape. Kabanata 080, makalipas ang 3 araw. Hindi pa bumabagsak ang boses. Inipon ni Geraldine Zack ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang braso at saka marahas na pinitik ang kanyang palso. Whoosh! Ang tasa ay direktang binitawan mula sa kanyang kamay, umiikot ng napakabilis at sumipol patungo sa matanda. Nakatayo roon ang matanda, hindi man lang tumitingin dito, bahagya lang na iwinagayway ang kanang kamay. Sa isang iglap, swish! Isang gininto ang maikling talam na kasing laki ng kanyang hintuturo ang lumabas sa kanyang manggas. Ang maikling talam ay naglakbay sa himpapawid, na nagdulot ng nakakasilaw na gintong liwanag. Ang susunod na segundo, boom! Ang gininto ang maikling talam ay direktang nabasag ang sumisipol na tasa. Matapos basagin ang tasa, ang gininto ang maikling talam ay tumusok sa spray ng kape, lumilipad sa itaas lamang ng ulo ni Geraldine Zack, at may kulog na tunog na napako ng malakas sa isang malayong pader. Isang hibla ng buhok ang nalaglag sa ulo ni Geraldine Zack, dahilan para pagpawisan siya ng malamig. Sa sandaling ito, Elder Sia, mangyaring uminom ng kape. Sabay-sabay na sigaw ni Kurt Tolkien at John Franklin habang hinahagis nila ang kanilang mga tasa. 2 tasa ang umikot ng napakabilis, patungo sa matanda na umuungol. At, tulad ng ang mga tasa ay umungol at lumipad. Parehong bumangon sina Kurt Tolkien at John Franklin at sinugod ang matanda. Napaawang ang bibig ng matanda at napangisi. Nakatayo pa rin siya doon, casual na winawagayway ang kanyang mga kamay sa likod niya. Sa isang iglap, swish-swish. 2 gininto ang maikling talam ang lumabas sa kanyang manggas, na parang 2 gininto ang kidlat. Ang susunod na segundo, boom-boom. Ang 2 gintong maikling talam ay sabay-sabay na nabasag ang 2 tasa, pagkatapos ay lumipad sa leeg ni Kurt Tolkien at John Franklin na may alulong. Kabog, kabog. Ang 2 gininto ang maikling talam ay mabigat na ipinako sa isa pang pader. Parehong hinawakan ni Kurt Tolkien at John Franklin ang kanilang mga leeg, bumubuhos ang sariwang dugo mula sa mga hiwa. Nanginginig ang dalawa, na puno ng kilabot ang kanilang mga puso. Kung kanina lang sila gustong patayin ng matanda, malamang patay na sila. Ngayon, hindi mahalaga kung ito ay Kurt Tolkien at John Franklin, o Geraldine Zack, lahat sila ay lubos na kumbinsido na ang matandang nauna sa kanila ay ang maalamat na eksperto sa Earth Rankang na, knife in the sleeve, na si Martin Tisdale. Pagbati kay Elder Sia, si Kurt Tolkien, John Franklin, at Geraldine Zack ay nagpakita ng magalang na mga ekspresyon, at iniyuko ang kanilang mga ulo kay Martin Tisdale. Isang matamis na ngiti lang ang ibinigay ni Martin Tisdale sa kaikan-away ang 2 kamay. Nakita nila ang 3 gininto ang maikling talam sa dingding na lumabas sa dingding, tupi pabalik, at nakolekta sa kanyang manggas. Ha ha ha. Humagalpak ng tawa si Sheridan Jules, humakbang papalapit, at sinabing, Elder Sia, huwag na lang, gusto lang ng mga tauhan ni Kerr na subukan ang kanilang mga kakayahan laban sa iyo at matanggap ang iyong patnubay. Walang pakialam na sinabi ni Martin Tisdale, mabuti naman, mga kabataang naghahanap ng patnubay, natural na gag-abay ang matanda. Tumango si Sheridan Jules at tumawa, kasama si Elder Sia dito, siguradong patay na ang batang iyon na si Manuel Bennett. Ipaubaya mo sa matanda, sabi ni Martin Tisdale. Mukhang excited din sina Kurt Tolkien at John Franklin.
Sa pagkilos ni Elder Sia, kasama ang mga elite na ipinadala nila, tiyak na mamamatay ang batang iyon, kahit na mayroon siyang 3 ulo at 6 na braso. Kailan tayo magsisimula? Tanong ni Martin Tisdale. Makalipas ang 3 araw. Sumagot si Sheridan Jules, at pagkatapos ay nagpatuloy, sa loob ng 3 araw, ipapadala namin ang aming pinakamalakas na elite para tulungan si Elder Sia sa pagbitay sa batang iyon. Kumunot ang noo ni Martin Tisdale at sinabing, "Di ba sinabi ko na? Ako lang sapat na." Napangiti si Sheridan Jules at sinabing, "Elder Whale, sa katayuan mo, paano ka makakakilos ng ganoon kadali? Kung talagang hindi kakayanin ng ating mga tao, hindi pa huli ang lahat para pumasok ka." Tumango si Martin Tisdale at sinabing, "Sige, gawin natin ang sinabi mo." Magaling. Masiglang tumango si Sheridan Jules, gumaan ang pakiramdam sa wakas. Sa wakas, maaalis na niya ang malaking nakatagong banta na iyon. Napabuntong hininga si Geraldine Zack sa kanyang puso. "Manuel Bennett, o Manuel Bennett, kung pumayag ka lang na magtrabaho para sa akin, hindi mo sana dinala sa iyong sarili ang nakamamatay na sakuna. Sa paglipat ng eksperto sa Earth Rangkang, makakaligtas ka pa ba?" Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Madaling araw noon. Hindi. 8 Divine River Garden Villa. Sina Manuel Bennett, Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren ay sabay na nag-aalmusal. Humigop ng gatas si Julia Stewart at sinabi kay Nancy Maddox, "Morris, weekend ngayon, sabay tayong mamili." Umiling si Nancy Maddox at sinabing, "Julia, huwag kang mag-abala, dapat kang tumutok sa iyong mga bagay. Ayos lang ako sa bahay. Paano ka mananatili sa bahay araw-araw? Kailangan mong lumabas at makalanghap ng sariwang hangin." Umiling si Julia Stewart at sinabing, "At saka, kanina pa ako walang tigil sa trabaho, at gusto ko ring magpahinga. So, Morris, sasama ka sa akin, please?" "Sige na." Tumango si Nancy Maddox bilang pagsang-ayon. Lumingon si Julia Stewart kay Manuel Bennett at sinabing, "Manuel, itinatalaga ko ang gawain ng pagdadala ng mga bag sa iyo ngayon." Ngumisi si Manuel Bennett at sinabing, "I'm more than happy to serve you beautiful ladies." Pagkatapos ng almusal, binigyan muli ni Manuel Bennett ng acupuncture treatment si Nancy Maddox at pagkatapos ay kinuha niya ang Mercedes-Benz Big G sa garahe. Pagkatapos ay tinulungan niya si Nancy Maddox na pumasok sa kotse at tinupi ang wheelchair, inilagay ito sa trunk. Gayunpaman, nang papasok na si Julia Stewart sa kotse, bigla siyang nakatanggap ng tawag sa telepono sa kanyang mobile phone. Pumunta si Julia Stewart sa gilid at sinagot ang tawag. Pagkatapos ng tawag, mukhang walang magawa si Julia Stewart at sinabing, "Morris, tumawag lang ang kumpanya at may apurahang bagay na dapat kong hawakan, kaya natatakot akong hindi ako makakasama sa pamimili." Sabi ni Nancy Maddox, "Okay lang, mag-focus ka lang sa trabaho mo." Sinabi ni Julia Stewart kay Manuel Bennett, "Manuel, ikaw na ang baalang mag-shopping ni Morris ngayon. Siguraduhin mong protektado siya." Tinapik ni Manuel Bennett ang kanyang dibdib at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kasama ako, ang kaligtasan ni Miss Maddox ay magagarantiyahan." Tumango si Julia Stewart at saka sinabi kay Nancy Maddox, "Morris, kung may kailangan ka, humingi ka lang ng tulong sa taong ito, huwag kang mahiya." "Sige." Tumawa si Nancy Maddox at tumango. Binigyan sila ni Julia Stewart ng ilang karagdagang mga tagubilin, pagkatapos ay umalis sa villa sa kanyang Maserati President. Sumakay din si Manuel Bennett sa Mercedes-Benz Big G at tinanong si Nancy Maddox, "Miss Maddox, saan tayo mamili?" Sabi ni Nancy Maddox, "Punta tayo sa New World Mall." "Oo naman." Tumango si Manuel Bennett, binuksan ang GPS, pinaandar ang sasakyan, at dumiretso sa New World Mall. Makalipas ang 1 oras, dumating si Manuel Bennett sa New World Mall sakay ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, tinulak ni Manuel Bennett ang wheelchair, kasunod si Sylvia Warren, at sabay silang pumasok sa mall.
Bilang isa sa pinakamalaking mall sa River City, ang New World Mall ay mayroong lahat ng bagay na maaaring hilingin ng isa sa mga tuntunin ng pagkain, inumin, at entertainment, at lahat ng uri ng luxury brand boutique mula sa buong mundo ay matatagpuan dito. Lahat ng nasa kalsada ay hindi maiwasang tumingin at ituro ang daan. Nakakaawa para sa isang magandang babae na may kapansanan. Hindi ba? Napakagandang babae, nakaupo sa wheelchair, sayang naman. Hoy, ano ang mahalaga kung siya ay may kapansanan? Nakatutuwa pa rin siya sa mata sa bahay. Matagal nang nasanay si Nancy Maddox sa kakaibang hitsura at tsismis ng lahat, kaya hindi siya naabala. Gayunpaman, hindi masaya si Manuel Bennett. Sa malamig na titig, sumigaw si Manuel Bennett, ano ang tinitingnan mo? Magwala ka.